Mga kamanibela, alam niyo bang may dapat paghandaan na pagkakagastusan pag bumili kayo ng second hand na motor? Kung ano yan, itanong natin kay Kuya Juan, ang motor ni Juan. Kuya Juan, meron palang pagkakagastusan pag bumili tayo ng second hand na motor? Akala ko ba bago yun? Oo, meron yan Kuya Bray. Sabi ko nga, pag bibigyan ka ng segunda mano na motor, bagong bigay mo. Pero hindi ibig sabihin, bago yung motor na bibigyan mo. Huwag tayo mag-e-expect na ang quality niyan brand new. Kaya sabi mo nga, meron tayong mga gastos na kailangan paghandaan para masigurado natin na yung motor na bibigyan natin ay sulit, safe, at hindi ka maaabala in the long run. Ano-ano yun, Kuya Juan? Okay, unahin na natin. Change oil na kagad yan. Change oil. Change oil. Kahit na mukhang bago pa yan, kahit na mukhang fresh pa yan, lalo na yung mga nabigyan mo na repossessed, yung mga nahatak na motor, ng mga bangko, ng mga kasa, hindi naman na nila alam kung kailan yan huling na pa PMS. Yung langis kasi, yan ang nag-lubricate dun sa components ng makina para maiwasan yung friction. Pag naiwasan yung friction, may iwasan yung overheating. Kaya dapat papalitan natin ng langis. For the scooters, papalitan natin yung tinatawag na gear oil. Dudulas yung mga metal components ng ating motor para mas tumagal siya, mas smooth yung takbo niya. Ang isang engine oil, maglalaro lang yan ng mga more or less 300 pesos lang. Tapos yung gear oil, nasa mga more or less 100 pesos. Baga DIY mo na. 400 pesos. Medyo magkakaroon ka na ng some sort of peace of mind na at least yung makina mo, hindi na yan basta-basta bibigay. Kung sabi niyo yung makina, yun ang puso, yung pinakadugo nito, yung langis. Ang maganda yon, tama yon. Yung makina, yun yung nagpapaandar. Kailangan mo huminto. Kailangan ma-check natin yung brake. And the same time, kailangan yung brake fluid, kailangan mo rin mapalitan. Itong motor na to, malinaw na malinaw pa yung brake fluid niya. Kasi bago pa bagong modelo pa tong motor na to. Pero ang advice ko na rin na palitan yung brake fluid. Kasi hindi mo na alam kung gaano pa yan katagal or kung kailan pa siya huling napalitan. Magkano ba inaabot ng brake fluid? Nasa mga more or less 200 pesos lang yan. Ano na yun Isang bote na yun, kadalasan hindi mo pa inuubusin dito. Pagdating sa mga manual ng motor, ito yung mga dekadena, dekambyo, kailangan i-check natin yung quality ng kadena natin. At ito, kailangan din, meron din itong lubricant. Less friction, less wear and tear pagdating dito sa kadena natin. Ang kailangan lang dyan, chain lube. Ang isang bote ng chain lube, nagkakahalaga lang yan ng mga 400 pesos. Pero hindi mo inuubusin dito. Kumbaga, ilang gamit mo na yon para sigurado mo lang na malubricate yung kadena mo. Meron tayong mga coolant na tinatawag. Ito naman ay nilalagay para sa mga motor na liquid cooled. Para ito ay mag-function together with all the cooling system, kailangan yung coolant niyan, unang-una dapat may laman. Pangalawa, ang ina-advise ko, palitan mo na rin. May mga motor na hindi napapansin, kita mo, tulad nitong motor natin na to na Raider, tago, di ba Kuya Bray? So yung mga previous na may-ari, maaaring hindi na ganito check kung tama pa ba yung nakalagay dito, kung sapat pa, o kaya naman kung meron pa. Prone ka sa overheat. Prone ka sa overheat. Kasi kung iisipin mo, magkano lang ang isang bote ng coolant, nagkakahalaga nga mga more or less 150 pesos lang. Mura lang pala. Ang isang bote, para lang siguraduhin na yung motor mo na liquid cooled ay hindi mag-overheat. Actually, ang sikreto niyan Kuya Bray, habang may pinapalitan tayo, habang may dinadagdag tayo na pang-alaga sa motor natin, isipin mo na lang yung peace of mind mo rin nadadagdagan ng nadadagdagan. Meron bang mga optional lang? O depende sa kondisyon ng second hand na motor na nabili natin? Una, yung gulong. Luma na, manipis na, may visible na damage na magpapalit ka na rin ng gulong. More or less 3,000 pesos, isang pares na yun. Harap at saka likod na yun. Check na rin natin yung brake pad. Itong parte ng bakal na yan, yan ang nagkukos ng stop or yan ang magkukos ng friction sa disc, sa brake disc na tinatawag Yan ang natin. pipigil. Yan ang pipigil. Kapag yan ay pudpud na, tulad na to, grabe. Wala na to Wala na. Nawala, hindi nakakapit yung preno mo dahil hindi enough yung stopping power, at the same time, magkakaroon to ng unnecessary friction na mag-overheat naman, pati yung disc mo masisira. Gaano ba yan? Siguro, depende pa rin sa motor, more or less 250 pesos. Merong mga mas high-end na, mas mga branded na, pero makakuha ka na ng mga brake pad ng mga ganong halaga. Imagine mo, 250 pesos para sa safety mo.
Pagdating naman sa scooters, kapag yung belt na yan sa kalumaan na, katagalan ng motor, nagiging malutong, nagkakaroon ng mga biyak-biyak, yun, kailangan na nating palitan yun. Ang belt naman, depende sa motor, mag-range yan anywhere between 900 to 1,500. Depende pa rin sa brand. Ang CVT, meron niyang maraming mga component. Merong mga clutch lining, flyball, torque drive, bell, kasama na rin yung belt niyan. Kapag ang motor mo ay mataas na yung milyahe, sobrang luma na, ina-advise natin na palitan mo na lang yung buong CVT set mo. Pwedeng individual. Pero kung halimbawa, worst scenario, talagang kailangan mong palitan yung buong CVT set, pwede kang gumastos dyan ng mga 3,000 to 5,000 pesos. Kasi yung iba may mga branded na. Maraming salamat, Ay, Kuya Juan. Napakahalaga ng mga safety tips na rin siya actually. Yung ating mga dapat pagkagastusan kung kayo bibili ng second hand na motor. O mga kamanibela, kung may kilala po kayo na hindi pa nakukondisyon ang kalang second hand na motor, share nyo naman tong video na to para aware sila sa dapat nilang paglaanan din ng budget. For more tips and practical advice, subscribe and follow na kayo sa official Facebook at YouTube accounts ng Manibela TV.